Hi guys, if you have been following me on this channel, you may have noticed na last year, May 2025, nag-apply ako without hesitation dito sa kay Fido PH, which is under Fido Lending. Why not? Because si Fido is registered po sa SEC. Also, submitting din sa CIC, so technically, it is legit. So this loan app, sabi niya, nagpapahiram daw siya ng up to 30,000 pesos, 50,000 pesos. Doon lang ako nalilito ha. Of course, it's not perfect, but rest assured that it is legit. And meron akong kakilala na na-approve agad ng 6,000 at installment ka agad. So kung ma-approve ka, then why not? Medyo makulit lang siya, pero so far, okay naman if nagbabayad ka on time. For your information, yung mga IDs na tinatanggap niya, National ID, UMID, Driver's License, PhilHealth, ito po yung kanyang mga recommended IDs. But if you don't have them, you can also submit either a TIN, passport, SSS-PRC, and postal. And take note na hindi ka basta-basta nakakapag-change ng ID sa loan app na to. Say, for example, hindi ka na-approve dati, and then mag-a-apply ka ulit. Kahit na parang nagsisimula ka from the start, every time you apply sa loan app na to, pag palagi kang reject, hindi ka naman makakapag-change ng ID eh. And one thing I noticed is that kulang-kulang po yung list ng cities sa loan app na to. Anyways, so I've been trying for a year and reject ako sa loan app na to. And I don't know why. Well, okay naman yung aking credit history and approved naman ako sa ibang mga OLA na I think are much better than Fido. And I tried two numbers which are mine. So, huwag kayong malungkot guys kung ayaw ni Fido sa inyo. Kasi meron tayong mga loan apps na alternative dito kay Fido. Ayaw niya, fine. I give up. Ayoko na dahil I think there are loan apps that are similar. So, kung gusto nyo malaman yung ating top 3 na alternatives sa kay Fido PH, then stick around. Hello everyone! Welcome back to my channel. It's Ate Red here at dito pinag-uusapan po natin yung iba't ibang mga online loan platforms. And of course, mas magandang pag-usapan yung legit. Kaya nahalala ko tong si Fido na reject. I've been trying for almost a year na. Ayoko na. I give up. That's why I came up with this vlog because this channel is for awareness. And we want to talk about options so that we can say kung ayaw niya, fine, whatever. Mabulok siya. Better yan. Kung ayaw niya, then meron tayong ibang pwedeng takbuhan. Bago tayo mapunta doon, because this video is not sponsored, isisingit ko lang po na for this vlog, I'm wearing this lip color, which is from Happy Skin. And if you like the shade, ayan, meron akong nilagay na product link dyan, Shopee link, para kung gusto niyo rin, kung bet niyo to, then you know where to find it. Okay, balik na tayo sa point ng vlog na to, which is top 3 alternatives sa kay Fido PH. Don't get me wrong, Fido is legit. It's just that hindi po lahat ay na-approve so no matter how hard you try. Yung mga babanggitin ko dito guys are loan apps that are also available sa Google Play Store and sa iOS. Huwag kayong magtaka kung bakit hindi po kasama sa list ko si Mabilis Cash at si Tala dahil Android lang sila. Because diba si Fido ay na-download sa Google Play Store at sa iOS. Kaya yun din yung mga isa-suggest kong yung mga loan apps. And yung mga loan apps na installment and buong natatanggap. So now, let's go to loan app, alternative loan number 1. And I think mapapataas yung mga kilay nyo sa loan app na to. Dahil yung pangalan niya ay si FT Lending. Itong si FT Lending, available po siya both sa Google Play Store and sa iOS. So hear me out. Now, sinasabi niyang nagpapahiram siya ng up to 30,000 pesos, but depende kay system kung magkano yung ipapahiram sa inyo. Kahit na sinasabi niyang ganyan yung amount na pwede niyang ipahiram, you might have to start with 300. And you'll be lucky if every time na nagre-reloan ka sa loan app na to ay mag-i-increase siya. But rest assured, it is registered po sa SEC and hindi naman siya makulit. I think mas makulit pa nga si Fido PH kasi kanya just based on the information na nasagap ko. Ganun din, similar requirements at hindi na kailangan mong submit ng payslip, one valid ID lang, same, kailangan mong mag-selfie and mag-submit ng form at kahit nasabi mo unemployed ka, then pwede ka ma-approve sa loan app na to. Na-reject din ako dati kay FT Lending pero after a while, na-approve ako, which makes it, for me in my experience, I'm just being biased here, better siya sa kay Fido. So, come on, Fido, na-approve nga ako kay FT Lending. At bakit ayaw mo akong i-approve? Idadahilan mo pa yung credit history ko. Or in the same situation with Fido as me, meron tayong alternative. So, now let's go to loan app number 2.
now loan app number 2 is Happy Cash na under naman sa kay Yinshan Lending. And I know may mapapataas na kilay dahil si Happy Cash bigla na lang nang re-reject. But that's a different story because yung pagiging reject mo sa isang loan app kasi sinasabi mong pang good payer ka, it depends on credit history na hindi lang po yung pagiging good payer mo sa isang loan app yung binabasehan but so lahat ng kautangan mo ay ginajudge ka doon. Anyways, itong si Happy Cash, available both sa iOS and sa App Store under sa kay Yinshan Lending at nagpapahiram siya ng up to 25,000 pesos. Pero of course, maaari ka magsimula sa 3,000 or 6,000. Just so you know na mga same IDs lang po rin yung tinatanggap ni Happy Cash. And nagpapahiram siya lang like, so first time ko kay Happy Cash nasa 3,000 and then naging 6,000. And meron lang siyang bawas though. So hindi mo siya masasabing buo. Pero yung iba bawas niya is nasa 20 pesos lang naman. So I think for convenience, okay na rin yung bawas na 20 pesos. So nag-offer siya ng installments na monthly po yung pagbabayad. Hindi po 7 days or hindi po 14 days. So 1 month, 2 months, 3 months. Pero depende na yan sa kung anong magiging available kay system. Nasa 15% per month yung effective interest rate niya. So tingnan lang natin kung bababaan niya to by April. Kaya hindi muna ako umutang dito kay Happy Cash dahil under observation ko siya. But between Happy Cash and FT Lending, I think mas may chance kang ma-approve dito kay Happy Cash dahil for a while, reject din ako dito kay Happy Cash. O, diba? Nare-reject din ako. For a certain time, reject din to si Happy Cash sa akin. And eventually, naging na-approve ako sa kanya. So, bakit? Again, the question is, bakit ayaw pa rin ako ma-approve nito? Paparinig. Sa mga loan apps, sa binanggit ko dito, ito yung pinaka-paborito ko. And I'm gonna be biased here. That is One Hand. Okay, alam nyo na yung history ko with One Hand. If you have been following me on this channel at bago mapataas yung kilay nyo, itong si One Hand, available din sa iOS at sa App Store. I think si One Hand yung pinaka-flexible dito at mas okay siya sa kay Fido para sa akin So kung nasa 1 month ka, medyo mataas yung interest ni One Hand pero pasok pa rin siya sa cap ni BSP. But kapag tumatagal na yung term mo, bumababa yung interest niya. So pasok pa rin siya sa BSP, sa SEC na cap on interest rates. Papahiram po ng up to 50,000 pesos. And, pero depende yan kay system kung magkano yung isa-start papahiram niya sa'yo. So, dati, nasa ganito yung credit limit ko and then hindi ako na-approve kay One Hand because of, personal reasons. Alam niyo na yan, yung nagka-COVID. I think some of you have the same issue. Nag-improve si One Hand at nung nakabalik ako, finally, siguro sobra 3 years. 3 years, nagkaroon ako ng credit limit na 20,000 pesos and ngayon, pwede na rin mag-multiple dito kay One Hand. So, I think One Hand is better than Fido PH. Maybe I'm just being biased here, but like I said, guys, the reason kung bakit I think these are top alternatives sa kay Fido is because they're available in both platforms. Hindi naman natin pwedeng sabihin na alternative si Mabilis Cash tsaka si Tala dito sa kay Fido because yung dalawang loan app na to, even if they are legit and they're okay rin naman and well, ang dami rin may gusto sa kanila but then hindi po sila available sa iOS. So maybe in a different vlog pwede but not in this vlog. So this is the reason, guys, kung dapat inaalagaan natin yung credit history because it's a reality. Not all loan apps will approve us. Hindi ko magets. Yung binibigay kasi ni Fido sa akin is just a general thing, general reason, general explanation kung bakit niya akong i-approve, which I refuse to believe. I feel like pag tumagal ng 5 minutes yung pag-review niya sa'yo, reject ka na. Feeling ko lang, kasi kapag approve ka, 3 minutes lang malalaman mo na Pero if it needs more time to review your application, parang it's a sign na yan na hindi ka niya ma-approve. So, ewan ko kay Fido but like I said, guys, this is why this channel exists because gusto kong magbigay sa inyo ng options because I've been reviewing loan apps to give you better understanding, tamang expectations sa mga loan apps na to. And that's my point. Kung ayaw ni Fido sa atin, then meron tayong mga loan apps na pwedeng lapitan. And kung gusto nyo makita yung mga step-by-step process sa kada loan apps na to, kung gusto nyo malaman kung paano mag-apply kay FT, Happy Cash, or sa kay One Hand, meron po tayong link sa mga individual videos. Individual videos hindi all links. So, that's it for today's video. Nagpaparinig ako kay Fido. Walang hiya. So, I'll see you on my next vlog. Bye-bye!